Okay. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Peter 3:7 hanggang 18. Kung maliliit po ang letters ng Bible nyo, ayan, pwede nyo naman pong basahin. Ako po sinusulat ko kasi mas malaki yung sulat ko kesa doon sa letters ng Bible. But then, I have my Bible here. Baka mamaya tanungin nyo ko, saan mo ba pinulot yan, Sister Dali? Nasa Bible ba yan? Eto po, dito ko po siya kinuha. So, basahin po natin, sabay-sabay na po, hanggang doon sa Hebrews, para hindi na po tayo magbuklat, basahin natin yun. 2 Peter 3:17 to 18. 17, You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. But you grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Sa Hebrews naman po, Hebrews 5:13 to 14. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use both good and evil. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong presensya sa kalagitnaan namin, sa mga sandaling ito. Gabayan mo po kami habang nag-aaral kami ng iyong salita, nawa matanim sa aming puso, sa aming isip, para kami ay lumago sa aming spiritual na pamumuhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga sandaling ito, dakilang Diyos, mataas ang iyong pangalan. Tanging pangalan mo lamang ang mataas. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Kung sino po dyan ang mayroong Tagalog Bible, baka mag-request po ako na basahin yung Tagalog version ng mga verses na binasa natin. Pakita nga uli nung title ng message. Yung title niya. Ayan. Pakibasa nga po. Malakas. Spiritually. Are you growing spiritually? Huwag pong kakalimutan yung word na spiritually. Huwag matatapos doon sa word na growing. Kasi baka mamaya, isipin ninyo, you are growing physically. Marami po tayo, ako isa na po ron, growing physically. Pero ito po, are you growing spiritually? Iyan po ang katanungan na ibibigay ko sa inyo habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Actually, yung tanong na yan ay una kong naitanong sa sarili ko, am I growing spiritually? Bakit? Malalaman po natin mamaya ang kahalagahan ng paglagong spiritual. Okay? Ang isang sanggol, pagka siya ipinanganak, di ba? Ang ine-expect natin, doon sa sanggol na yon, pag lumipas ang 2 linggo o ilang buwan, inaasahan na natin na siya ay nagkakaroon ng pagbabago, nag-grow siya, di ba? And if the child is not growing, then iisipin natin, ano ba diferensya ng batang ito? Bakit walang changes sa kanya? Bakit walang development sa kanya? Diba? Magtatanong tayo kasi, ang normal na kalagayan ng isang bata ay lumaki. Okay? Pagka hindi nangyayari yon, something is wrong. Now,
Tayo naman, nung tayo'y maging born again, no? Nung tayo'y maging born again, bilang mga anak ng Diyos, nagiging ganun tayo, born again. Di ba? Pero, ano ba ang naging born again tayo, naging anak tayo ng Diyos, at tayo, kagaya ng bata na na-expect natin, nalalago, tayo bilang mga mananampalataya, inaasahan din sa atin na nung maging born again tayo, nung maging mga anak tayo ng Diyos, tayo ay lumago spiritually. So, andun yung question, am I growing spiritually? Iyan, ilagay nyo yan sa isip ninyo. Ha? Tanong nyo yan sa sarili nyo if you are growing spiritually. At masasagot natin yan if you are growing spiritually or not as we go on doon sa mensahe ng salita ng Diyos. Now, ang being born again, it means that God has forgiven you, God has forgiven us of our sins and has brought us into personal relationship with Him. And that is salvation. No? Ay pag sinabi nating born again tayo, pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Nagkaroon na tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Iyon ang kaligtasan. Okay. Iyon ang salvation. Kaya that's being born again. Being born again, kagaya ng ating pinapaniwalaan, hindi tayo lumalago, na born again tayo. Yun na lang, ganun lang. Wala yung paglago. Ang ine-expect sa atin, once na maging mananampalataya tayo, ang ine-expect sa atin ng Diyos, ng ating kapwa mananampalataya, ay lumago tayo spiritually. Napaka-importante po niyan sa buhay ng isang mananampalataya. Growing spiritually. And when we don't grow spiritually, then something is wrong with us. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin, yung kanyang intention sa atin, once we become Christians, is to grow and grow and grow hanggang sa tayo'y mamatay o hanggang sa siya ay dumating at tayo ay buhay pa. Now, ngayon, ayan, unti-unti na nating pwedeng sagutin yung tanong na, are you going spiritually? So, kung titingnan ninyo ang inyong mga sarili, am I growing spiritually? Be honest with yourself, ha? Lumalago ba ako sa aking buhay spiritual? Kung hindi, there is something wrong with you. Ang mali, wala sa Diyos. Nasa atin yung pagkakamali kung hindi tayo nag-grow spiritually. Kaya nga po, hindi po ako hihingi ng tawad sa inyo sa aking mga sinasabi. Dahil ito lang po ang dapat kong sabihin. Yung maging honest sa inyo, maging straightforward. Bakit? Kasi hindi nyo naman, kasi Sister Dali ang hilig magsalita ng mga ganung bagay. Pero alam nyo, habang pine-prepare ko to, ako ang unang tinanong ko sarili ko, am I growing spiritually? Ako lang po makakasagot nun. Tinanong ko na sarili ko. Kaya kung tinatanong ko kayo ngayon dyan, pinagdaanan ko na po yun.
At pinagdaanan ko na rin po yung mga kasagutan diyan sa katanungan yan. Alam niyo po, doon sa mga nag-deliver ng message, alam niyo, hindi yan basta i-deliver eh. Ang unang-unang natututo, ang unang-unang nare-rebuke, ay yung naghahanda ng sermon. Maniwala po kayo. Minsan, pag na-experience ninyo na, malay natin, di ba? Na mabigyan kayo ng assignment na magdala ng salita ng Diyos habang pinipili ninyo yan, habang pinag-aaralan nyo ang salita ng Diyos. Kayo ang unang natututo, kayo ang unang nasasaway. Kaya hindi nyo sasabihin sa akin, ako, Sister Dali, maigi ka lang dyan kasi hindi, ay nako, tinamaan na po ako nitong message ko. Iniiyak ko na po ito sa Panginoon dahil na-realize ko yung aking mga pagkukulang, yung aking mga pagkakamali. Kung ano pa ba yung mga dapat kong alisin sa sarili ko. At kung ano pa yung dapat kong gawin para ako ay lumago spiritually. Bakit binibigyan to ng emphasis sa atin? Kasi kalooban ng Diyos na tayo ay lumago spiritually. Kalooban niya yan. Iyan ang gusto niyang makita sa atin, na tayo ay lumalago. Hindi niya gusto makita na tayo ay nag-i-stagnate. Alam niyo ba yung stagnating? Nandun ka lang sa isang lugar, no? Nasa isang lugar ka lang, pero ang magiging tendency mo, mapalayo ka ng mapalayo. Mapalayo ng mapalayo sa Diyos. Kasi if you are not growing spiritually, hindi ka deeply rooted. Madali kang matangay. No? Pagka mababaw ang ugat, pagka dumaan ng malakas na tubig, ang tendency mo ay matangay. Gets niyo po? Okay? Masyado na po bang masakit, mabigat sa dibdib ang aking pinagsasabi? Bear with me. Bear with me. Kasi, ang desire ko po talaga, tayong lahat, ay pumaloob dun sa kalooban ng Diyos na lumago sa ating mga spiritual na pamumuhay. Okay, let's continue. So, ito ang aking question sa inyo. Are you growing or are you stagnating? From the word stagnant. Pag sinabi natin stagnant, lalo na yung kanal, di ba? Ibig sabihin nun, yung stagnant na kanal, nandun lang yun. Kaya ang daming mga kiti-kiti, mabaho. We don't like that. Hindi natin gusto na maging stagnant tayo. Lalo na sa ating buhay spiritual. Remember ha, ang kalooban ng Diyos, dapat tayo ay pumapaloob sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban niya sa bawat isa sa atin ay lumago, 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 lumago. Walang certain point na titigil kayo sa paglago. Hindi nyo sasabihin, ay, malago na ako, tama na to. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Walang pagtigil. Hanggang sa dumating siya, kailangan nag-grow tayo spiritually. Kasi maraming mga nagaganap sa ating paligid. Ngayon, may bigay na warning sa atin eh. Pag hindi tayo lumalago, ito ang warning sa atin. Kung may time kayo, hindi natin babasahin dito ngayon yan, Doon sa 2 Peter, sa chapter 1, yun po ay pinapatungkol sa, ang sinasabi doon sa chapter 1 ng 2 Peter, God has given everything we need to be the persons He wants us to be. Malinaw po ba yun?
Yun ang pinakatema ng chapter 1 ng 2 Peter 2. God has given everything we need to be the persons He wants us to be. Ano ba yung klase ng tao ano ba yung klaseng mananampalataya na gusto sa atin na makita ng Panginoon? Yun yung nag-grow tayo spiritually. Then sa chapter 2 ng 2 Peter, ito naman ay nagpapaalaala sa atin. Kasi habang tayo ay nag-i-strive na lumago sa ating buhay spiritual, marami pong mga kaaway na nagdadala ng mga maling doktrina, maling turo, mga false teachers, mga nagpo-profess na sila ay mga sinugo, nag-represent ng ibang mga aral. Ang purpose nun ay ilayo tayo sa Diyos. Yun ang chapter 2. Then sa chapter 3, ang pinakatema nito, all the things that are happening and will happen. Patungkol po doon. Sa lahat ng bagay na mangyayari, or rather, sa lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari. Okay? Pero bigyan natin ng emphasis yung 13, 3, or rather, I'm sorry, Peter 3:17 hanggang 19. Ngayon po, sino po ang may Tagalog na Bible? Basa po natin, makinig po kayo kasi yung Bible ko ay English. Kung may Tagalog man po ako, napakaliit ng mga letters, hindi ko mabasa. Kaya sa English ko na lamang po. Kung meron pong Tagalog, pakibasa yung 17 at 18 ng 2 Peter 3. Pakibigyan po ng mic. Pakilakas lang po ha, tsaka maliwanag para marinig po ng lahat. Ikalawang Pedro 17:18. Ngayon, Chapter 3. Opo. Okay, sige, sister. Ngayong ito, alam na ninyo ang mga kapatid, dapat kayong mag-iingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Verse 18, sa halip magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kalwalatihan ngayon at nang magpakailanman. Amen. Okay, thank you, Sister Melly. Doon sa 19, or rather, doon sa 18, mababasa natin in English, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ngayon, ano po bang ibig sabihin na grow in His grace? Ano po ibig sabihin nun? Yung grow dito, in English, this is imperative. Ibig sabihin, this is a command, a request, an advice, no? That we should keep on growing and growing, not just grow to a point, gaya ng sabi ko kanina, but growing continually in your Christian life. Now, ano yung grace? Biyaya ito, di ba? Grace. This is His undeserved love and favor to us to grow spiritually and continually. Now, there are three reasons why we should endeavor spiritually. No? Bakit kailangan magsumikap tayo
3 reasons why we should endeavor to grow. Una, pakibasa po muna yung Romans 8:29 in Tagalog. Sige, Sister Melly. Romans 8:29. 8:29. Sapagkat yaong mga nang una pa ay kaniyang nakilala, ay tinilaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay. Sa Romans, in English naman, I will read that. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brethren. Una po, He has predestined us to grow. No, itinilaga tayo na lumago. Iyan ang kalooban ng Diyos sa atin. Nung tayo'y tumanggap sa Panginoon, nung tayo maging born again, itinalaga tayo ng Diyos na lumago sa ating buhay spiritual. Hindi tayo itinalaga para umattend lang tuwing linggo. Excuse me po. Yung ano tayo, makonform tayo doon sa image, no, ng ating Panginoong Jesus. Pakibasa nga ulit Tagalog nun, conformed to the image of His Son. Yung part na yon. Tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Oo. Kinonform, no? Sa image of His Son. So, yun pala ang dapat nating maging kalagayan. Yung matulad tayo sa image ng Panginoong Jesus, His Son. Sabihin natin, maging katulad ng image ng Panginoong Jesus. Kilala niyo ba ang Panginoong Jesus? Alam niyo ba ang kanyang buhay? Hindi siya nagkasala. Pwede ba tayong hindi magkasala? Hindi, nagkakasala tayo. Pero tayong mga anak ng Diyos, bagamat nagkakasala tayo, hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. Maliwanag po ba yon? Magkaiba po yon, no? Kasi tayo tao, nandito pa tayo sa lupa. Ano man ang kalagayan mo, sabihin mo, I am spiritually strong because nandito pa tayo sa lupa. Maaari pa tayo magkasala, pero hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Yung mga ginagawa natin, nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi na natin ginagawa iyon eh. Kasi alam natin masama iyon. Pero nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali. Minsan nakakalimot tayo sa ating mga kahinaan. Minsan nakakalimot tayo doon sa mga ginagawa natin na hindi na pala natin dapat ginagawa. No? Iyon ang maitanim sa ating isip. Kung ang goal natin ay makatulad ng ating Panginoong Jesus, magsisikap tayo. Magsisikap tayo na maging kagaya niya. Of course, hindi man ina-expect sa atin na talagang maging kagaya natin siya. Pero habang tumatagal tayo sa pananampalataya natin, habang lumalago tayo, ay yung ilan sa mga katangian niya, mapapansin natin, taglay-taglay na natin. Kaya nga ang sabi, grow, 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 hanggang sa huling hininga natin or hanggang sa muling bumalik ang ating Panginoon. We never stop growing. Wala pong ano yun, wala pong due date. Oh, sa ganito, pagka ikaw ay excuse me. Pag ikaw ay 10 taon na sa pananampalataya, pwede ka nang hindi mag-grow. Wala pong ganun. Ha? Wala makakapagsabi sa atin, nako, I am fully grown. Spiritually, wala po.
Dadating lang yung doon sa time na talagang kukunin na tayo ng ating Panginoon. Basta yung desire ba, nandun yung desire, yung matapat na desire ng ating puso na maging kagaya tayo ng Panginoon. Iyon ang goal natin, kaya tayo kailangan ay lumalago sa ating pananampalataya. And second, number 2, para sa ating protection. Kasi, hindi ba, doon sa chapter 2, chapter 2, kailangan maging malakas tayo kasi sa paligid natin, maraming mandaraya. Hindi nga tumitigil ang diablo eh. Every opportunity na makikita niya para tayo ilayo sa Diyos, gagawin niya. Kung hindi ka lumalagong spiritual, abay madali kang matatangay. Kaya gusto ng Panginoon na tayo ay lumalago. Hindi tayo basta-basta madadala ng mga maling aral. Hindi basta. Kasi alam nyo, hindi ba? Alam nyo naman konti lang naman ang babaguhin sa salita ng Diyos. At kung hindi tayo lumalago spiritually, hindi natin mapapansin yung maliit na difference na yun. Bibigay tayo, oo nga no, mas maganda nga dyan. Wala na. Natangay ka na. Kaya nga gusto ng Diyos tayo mag-grow spiritually para maprotektahan tayo sa mga mandaraya na nakapaligid sa atin. Okay, naintindihan niyo po? And that's also the reason why I want you to understand. Ito po, pinag-aralan ko na. Ina-apply ko na po ito sa sarili ko. Pinakinggan ko na po itong salita ng Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng proteksyon ng Panginoon, kaya gusto niya tayong lumago to protect us. Para hindi tayo madaya. Kasi madaya ang sanlibutan. Kung observant kayo, napakadaya ng paligid, napakadaya ng sanlibutan. At kung hindi tayo matured spiritually, madali tayo matatangay. And number 3, our love for Jesus and knowledge of Him. Mahal niyo ba, Panginoon? Talaga lang? May nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Madali kasi magsabi ng amen Mahal niyo ba? Mahal ba natin talaga ang Panginoon? Alam niyo, ang Diyos, very interested siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang ng certain na mananampalataya. Interesado ako sa buhay nun, taong yun. Hindi. Bawat isa sa atin, interesado siya. Iyan ang dapat niyong tandaan. Interesado ang Panginoong Diyos sa ating lahat at sa ating kaugnayan sa Kanya. Ano ba ang kaugnayan natin sa Diyos? Malapit ba tayo sa Kanya o wala lang? Are we closer to God? Do we draw nearer to Him sa ating buhay? Tandaan natin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin, tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Iyon ang Kanyang gustong makita sa bawat isa sa atin. Ngayon, gaya ng question, am I growing spiritually? Unang-una, ang makakasagot niyang kayo. No? Pangalawa, maaari ring makita ng kapwa nyo mananampalataya, if you are growing spiritually or not. Kasi mayroong mga changes na nangyayari. Kasi before, alam nyo,
merong isang kapatiran sa Alagto. Meron siyang girlfriend na naging asawa niya. Iyon, pagpupunta sa church, laging formal. Pag ngintian mo, ngingiti naman siya, pero hindi dumadating sa mata, hanggang bibig lang. Pero nung magkaroon ng pagbabago, kumbaga parang sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, at doon sa experience niya na ginagawa ng Diyos sa kanya, alam niyo, dumating yung araw na pag nginitian mo siya, ang ganda ng ngiti niya. Ay, sabi ko, nagbabago na to. Tumatalab na ang salita ng Diyos dito. Ang ganda na ng ngiti niya. Kasi alam naman natin yung pilit ng ngiti, di ba? At saka yung totoong ngiti, umaabot sa mata yun eh. May difference ba? Ganun. People could tell if you are growing or not. At ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang purihin ng Diyos dahil kumikilos siya dito sa ating church. Kasi maraming mga, alam niyo yun, na ako kasi, alam niyo, although hindi ako palakibo, no? Minsan hindi ako nambabate, pero observant po ako. Nakikita ko yung mga nagbabago, alam mo yung mga changes ba sa isang mananampalataya. And I could see na itong kapatid na to, kahit kabago-bago, lumalago siya spiritually. Alam niyo yun? Hindi naman kailangan na maging bongga. Yung pagbabago, yung parang halimbawa na, na ako, yung, tawag dito, tumutugtog na ako, ganun. Hindi naman ganun eh. Unti-unti lang. Yung makita mo, bago pa lang siya, pero makikita mo, pag nagtayuan na yung mga kapatiran, hinuhubaran na yung mga upuan, no? Nagbubuhat na ng mga chairs, kabago-bago. Di ba nakakatuwang tingnan? Nakakatuwa. Naku, hahaba ata message ko, wala pa ako doon sa I guess, naintindihan niyo yun, yung pag-ibig natin sa Diyos at yung kung ano yung ating nalalaman patungkol sa Diyos. Okay? Punta na po tayo. May mga list po ng mga pruweba na tayo ay nag-grow spiritually. Dito, maaari nating lagyan ng check ang ating sarili o pwede nating lagyan ng cross. Mga kapatid, 13 po ito. 13. Magsimula na tayo. Yung mga pruweba, tingnan ninyo kung pumasok ba kayo dito o hindi. Number 1, we are increasingly aware of our sinfulness and weaknesses. Tayo ba pagka may ginagawa, may sinasabi, alam ba natin kung minsan yung ginagawa natin, nagkakasala tayo? Alam nyo ba yun? Ay naku, yung nagkasala ako dahil nagawa ko yung ganung bagay. Nagalit ako doon sa tao na yun. Basta nagalit ako, meron siyang ginawa. Alam nyo yun, aware kayo na nagkasala kayo. At yung mga kahinaan nyo. Eto, tayo, madalas tayong bumibigay sa ating mga kahinaan. Marami tayong mga weaknesses. Madaling uminit ang ulo natin. O kaya naman, yung bang madaling magtampo? Mga matampuhin pa ba kayo? Hindi gusto ng Diyos maging matampuhin tayo. Minsan, alam nyo yun, nung araw, pagka, si pastor kasi, yun parang ano rin yun eh, kung mag-message yun, hindi din nagsusugarcoat yun. Tapos may tatamaan, magtatampo, hindi na-attend, nako, pinatatamaan ako.
Hindi po yun ang intensyon ng mga nangangaral. Kung tinamaan ka, guilty ka. Pasalamat ka, tinamaan ka kasi pagkakataon yun para baguhin mo yung sarili mo. Dahil hindi gusto ng Diyos na matampuhing mananampalataya. Hindi gusto ng Diyos na madaling mainitin ang ulo. Ako madalas po akong humihingi ng tawad talaga sa Panginoon. Kasi madalas po akong yung naiinis po ako. Lalo na po, alam nyo kasi, meron akong kagrupo na, mga matatanda na rin kagaya ko. Mga kabatch ko, hindi ko na po sasabihin kung anong year. Baka hindi pa po kayo tao nun. Naiinis ako kasi isa po ako sa mga kabilang ako sa core group. Di mga birthdays ba? Happy birthday lang, hindi tinitignan kung anong date. Halimbawa, ang birthday nung binati ay March. January, binabati na. Ayun namang iba, gayahan. Happy birthday. Tapos eto ko, hindi pa po birthday, ni ganun, ni ganito. Sa March pa po ang birthday. Ay di ganun medyo naiinis na ako. Medyo lang ho. Tapos, pagkatapos kong sabihin, i-correct, abay eto, may mga bumabati na naman, ay dyan talaga nagpapantingan tenga ko. Ano ka bang matanda ka? Sinabi na nga na hindi pa birthday. Bakit ka ba? Ayun, pero alam nyo, maliit na bagay yun, di ba? Pero sinasaway ako ng Panginoon doon. Huwag kang ganyan. Huwag ka na lang mag-post sa Facebook, sa group nyo, kung makaka-insulto ka lang ng kapwa mo. Ayun ba yung maging aware tayo sa ating mga kahinaan para makorek natin. Nandyan lagi ang Holy Spirit Nandyan lagi. Kaya nga nararamdaman natin, uy, naku, nagkasala ako. Kaya natin nararamdaman na nagkasala tayo dahil nandyan ang Holy Spirit. Ay naku, bumigay na naman ako sa kahinaan ko. Nainis na naman ako. Kaya mo nararamdaman yun. Nandiyan ang Holy Spirit to remind you. So, kayo ba ay increasingly aware of your sinfulness and weaknesses? Kung ganon nyo, kung lagyan nyo ng check ang sarili nyo. 2, our response to sin in our life is quick, including genuine repentance. Genuine repentance. Kung nasabi ko na to, yung mabilis tayo maka-recognize ng pagkakamali natin. At mabilis din tayong humingi ng tawad. Hindi natin pinopostpone, ay naku, mamaya ng gabi na ako hihingi ng tawad. Pag nag-pray ako, bago matulog, tsaka ako hihingi ng tawad. Walang ganun, nagkasala ka, right there and then, alam mo nagkasala ka, hingi agad ng tawad sa Panginoon. Huwag natin paghintayin na, Panginoon, mamaya na ako hihingi ng tawad para sabay-sabay na lang yung aking pananalangin. Walang ganun. Ang Diyos naman, once na humingi tayo ng tawad, agad din naman siya nagpapatawad. Okay. Hindi sinasabi ng Diyos sa atin, isa pa lang naman yung kasalanan mo, dagdagan mo pa para patawarin kita. Walang ganun. Nagkasala ka kahit na maliit yan o malaki, hingi ng tawad sa Diyos. Okay. Okay, let's go to number 3. Eto, ewan ko kung na-experience nyo to bilang mga mananampalataya. Our spiritual battles become more intense and yet we will rejoice. Meron ba kayong spiritual battles? Ang mga anak ng Diyos lagi may pinaglalabanan. Kasi ang gusto ng dyablo kumampi ka sa kanya. Gusto ng dyablo kumampi ka sa kanya. Pero ikaw ayaw mo. Kaya andun yung paglalaban, ng pagsunod sa kaaway o pagsunod sa Diyos. Pero definitely, ayaw nating sumunod sa dyablo. Pero minsan,
yung ano ng pamamaraan ng diablo. Very enticing eh, no? Very enticing. Habang tayo'y lumalalim sa ating spiritual growth, lalong tumitindi ang labanan. Okay? Ngayon, kaya ba natin lumaban? Kaya definitely. Bakit? Kakampi natin ng Diyos eh. Ha? Hindi nga tayo pababayaang matalo. Kung tayo matalo sa labanan, ay pinili natin yun. Hindi dahil sa Diyos yun. Pinili natin na matalo tayo. Pinili natin na kumampi sa kaaway. Pero kung ayaw natin, minsan mahirap. No? Mahirap ang labanan. Talaga susubukin ka. Pero, sa kabila noon, nagre-rejoice pa rin tayo kahit may battles. Kasi alam natin, kasama natin ang Panginoon eh. Ha? At dahil doon, lalago tayo spiritually pag napagtagumpayan natin yung ating mga pinaglalabanan. Next, we view, number 4 na yun, we view our service to Him as a high honor and not a burden. Okay, eto na. Ano bang paglilingkod ang ginagawa natin sa Panginoon? Ito ba'y nagiging kabigatan? Nagiging problema ba natin? Halimbawa, kami na na-assign na mag-preach ng salita ng Diyos. Pag ito naging burden para sa amin, ang hirap. Doble ang hirap. Alam nyo, hindi madaling gumawa ng message. Kaya yung ating mga pastor na linggo-linggo gumagawa ng message, hindi po madali yun. Gaya kami na na-assign bilang leaders, na-assign kami magsalita. Madali pong tumanggi. Ayoko kasi maraming reasons eh. Ayoko tumanggi kasi ganyan, ganito. Malabo mata ko, hindi ako makabasa ng Bible. Burden yun. O kaya, naku, linggo na naman. Tutugtog na naman ako. Nako, nakakasawa. Burden niya, pero hindi. Ang paglilingkod sa Panginoon, unang-una, ang motivation natin, dahil mahal natin ang Diyos. That's why we want to serve Him. Yun ang ating motivation, wala nang iba. Mahal natin ang Diyos, kaya gusto nating maglingkod sa Kanya. At hindi kailangan yung nasa frontline ka para masabi na naglilingkod ka sa Diyos. Kahit anong ginagawa ninyo para sa Diyos dahil mahal ninyo ang Diyos. Mahal ninyo mga kapatiran. Iyon ay nagiging kagalakan sa atin. Opportunity, pribilehiyo na tayo ay nakakapaglingkod sa Diyos. Mahirap pong gumawa ng message, gaya ng nasabi ko. Nung ma-assign po ako, January, March ako mag-message. Ay, naku, matagal pa. Ilang buwan pa yung aking preparation, pero papalapit ng papalapit. Ay, parang nagpapanik ka na. Ano bang message ang iano ko? Pero, pag tiningnan mo yung sarili mo, yung hirap na pagdaraanan mo, hindi po madaling gumawa ng message. Malaking responsibility po ito. Talaga. Baka mamaya mag-aalala ka. Naku, baka kung ano-ano masabi ko, imbis na ma-encourage sa mga kapatid, matisod. Oy, hindi ko kayo tinitisod. Kung tinatamaan kayo, hindi ko kayo tinitisod. Sabi ko nga, ako, kung tinatamaan kayo ng message, huwag kayong umilag. Saluhin nyo yung message kasi for your own good yan eh.
Ako, na-bless na ako doon sa message na prepare ko. Pinagdaanan ko, bago ko ito i-share sa inyo, dinaanan ko na to, na-bless na ako, naturuan na ako, nasaway na ako, na-rebuke na ako. Bago kayo. Ay, nako. Next. So, yun, alam nyo, masarap. Christian life is a wonderful and exciting journey. Alam nyo yung nung pumapasok na yung March, binalikan ko yung yung Pastor Papa, remembering ba yung title? Tapos, lumitaw kasi doon sa YouTube, yung nagme-message si Pastor Papa. Kasi nung i-message niya yun, that was his last message. May communion dito. Napapansin nyo na, yung nangihina siya, di ba? Di ba, Ibyang? O wag kang iiyak ha, iiyak ka na naman. Ganon, since hindi ko napakinggan, parang gusto ko lang, na sabi ko, ulitin ko kaya yung message ni Pastor. Kasi, supposedly, ako ay naka-schedule ng March 17 na yung kamatayan ni Pastor. So parang saktong-sakto, no? Tamang-tama sa pag-aalala sa kanya. Pero napasin ko doon sa simula ng message, ay series pala yun. May mga karugtong na, wala ng karugtong. Kinuha na po siya ng Panginoon. Pero, ito po ang isang natanim sa isip ko doon sa message niya. Ang sabi niya, he was standing dito, ganito ang kanyang pagkakatayo. Masaya maglingkod sa Panginoon. Iyan ang natatandaan ko doon sa message niya. Masayang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, kung kinukuha na siya ng Panginoon, paglilingkod pa rin ang bukang bibig niya. Inutusan pa nga niya yung aking favorite son-in-law na yung kanyang iPad ay dalhin sa hospital. Balak pang gumawa ng message. Kasi masarap maglingkod sa Panginoon. Totoo yun, di po ba? Ang paglilingkod pa sa inyo ay kabigatan? Problema po ba? Ay nako, ako na naman ang na-assign. Kape-pray ko lang nung isang linggo. Ako na naman ang magpe-pray. May ganun bang reklamo? Abay, tanggapin ninyo yun with joy in your heart kasi nabigyan ka ng pribilehiyo, opportunity para makapaglingkod sa Panginoon. Anything na ginagawa natin para sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kagaya nga ng sabi ko, hindi kailangan bongga. Yung bang halimbawa lang naman hindi ko naman kayo in-encourage. Yung bang magdala kayo ng pandesal na may palaman, mag-aba para may makain yung mga kapatiran ko pag nagugutom sila. Kasi nagugutom talaga. Ako po talaga, ang aga ko kasi mag-almusal, tapos mabilis pa. Hindi yung kagaya ng karaniwang almusal na nakakakain ka ng husto. No? Ay, madali ako magutom. Kaya ako talaga, wag niya akong gagaya. Pero pwede rin. Pag dumadating po ako niyan, kukuha ko ng yung paper cup. Hindi naman po tubig ang nilalagay ko doon, yung pandesal. Kumukuha po akong 2 pandesal. Kasi nagugutom po ako. Kasi alam niyo yung matatanda, iba pagka nagugutom, lalo na yung merong depresya, ay nanginginig-nginig yung katawan mo. Kaya kailangan, lamnan mo, tiyan mo kahit konti. Kaya pagka nakita nyo, wala na laman yung supot, baka ako po kumuha nun. Pero praise God. Ayun po, paglilingkod po sa Panginoon yun Okay, let's go. Number na tayo? We are able to view everything is coming from Him. Alam nyo kasi, may mga pagsubok tayo, no? May mga hardships, difficulties na pinagdaraanan. Meron bang exempted dito?
Meron ba makakapagsabi, ay, ako exempted ako sa mga pagsubok? Ha? Pero paano natin to iniisip? Ito ba ay bigay ng Panginoon sa atin? Itong mga problema, itong mga sufferings, bigay ba to sa atin? Hindi to bigay sa atin ng Diyos. Remember, hindi. Pero pwede nating isipin. Pwede, ha? Pwede natin isipin. Pero hindi ko sinasabi na galing sa Diyos. Pwede nating isipin na ito ay galing sa Diyos. Kasi, yung mga nangyayari sa atin, pwedeng patigilin ng Diyos yan eh. He can stop that, yung sufferings natin. He can definitely stop that. Pero, inaalaw niya, hinahayaan niya na maranasan natin yung hirap for a purpose. Dahil pag dumaan tayo sa hirap, nakalagpas tayo doon. Dumating yung time na dumating uli yung ganong mga hardships. Abay, marunong na tayo. At pasasalamatan na natin sa Panginoon. Ako, ito po, kung ano po yung sinasabi ko, mula po sa puso ko yan. Alam nyo, yung pagkakasakit ko, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko naman pwede sabihin yung pagkakasakit na ibang tao. Karanasan nila yun eh. Yung pagkakasakit ko, ay pag binabalikan ko siya, no? Gaya na sabi ko sa inyo, lahat ng hirap, dinanas ko doon. Kahit sasabihin na x-ray lang, para x-ray lang naman eh. Hindi po, hindi. Sa totoo lang, pag sinabi sa akin, nanay, x-rayin ka mamaya. Ay, iyak na ako. Minsan tatawag sina Ivy sa akin, magbi-video call. Ayoko magpa-x-ray. Iyak ako ng iyak. Mami, sumunod ka. Kahit yung mga nurses sa hospital. Mami, ang haba na ng pinagdaanan mo. X-ray lang. Hayaan mo na yun. Para makalabas ka na. Iyak ako ng iyak. Kasi ang hirap. For some reason, ang hirap talaga. Walang madali doon. Sasabihin ko sa inyo na, yung ganun, madali. Wala, as in. Hanggang sa makalabas na kami, hanggang sa dumating na ako sa bahay namin, hirap pa din. Pero pagka 4 years ago, pag binabalikan ko yung nangyari sa akin, parang kailan lang, parang hindi 4 na taon na nakakalipas, parang kailan lang, at sasabihin ko, Panginoon, maraming salamat. Nahirapan ako, hindi ako magiging ipokrita. Sasabi ko, hindi ako nahirapan. Okay lang yun. Hindi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Kasi kung mayroon akong makaka-encounter with the same experience, maisasabi ko sa Kanya na ang Diyos ay mabuti. Maisasabi ko sa Kanya yung aking experience kung paano ko naranasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya kahit na may mga pagsubok, mayroon tayong hirap, pag inisip din natin na ito'y galing sa Panginoon, inisip lang hindi galing sa Panginoon, inalaw ng Panginoon, hindi tayo magiging bitter. Kasi pag hinayaan ng Panginoon yan, yung paghihirap natin, may katapusan yan. Hindi hahayaan ni Lord na manatili ka habang panahon doon sa hirap na dinaranas mo. Inalaw lahat na para tayo lumakas. Pinapatibay yung, alam niyo yun, yung mga experiences natin, pinapalawak ng Diyos para tayo maging matibay. Okay, next. Maliwanag po ba yun? Okay? We sense our faith is growing stronger. So, as you grow spiritually, nararanasan nyo ba yun na yung pananampalataya nyo ay mas lumalago, mas tumatatag? Diba? Ako, sabi ko sa inyo, pasensya na kayo kung experience ko ang naibibigay ko example. Kasi karanasan ko yun eh. Si Chippy, nako, ayaw ko talaga may sumasakit dyan.
May mga times na talagang iyak, as in iyak, mahagulgol. Ang sakit, Mami, ang sakit. So ako, pagpe-pray ko siya. Siyempre, pag nag-pray ako, andun yung pananampalataya ko na tatanggalin ng Lord yung mga pains niya. Pero pagdilat ko ng mata, tinitingnan ko si Chippy. Ayun na naman, umiiyak na naman. May masakit na naman, pero sabi ko, Lord, pinipili kong manatiling nananampalataya sa iyo. Dahil, sino pa ba lalapitan namin, ha? Kaya sabihin natin, nandyan pa si Pastor pa mag-pray. Panginoon lang talaga. So dahil doon, at kahit na pag nag-pray tayo, hindi agad ibinigay ng Diyos yung ating hinihiling, manatili pa rin tayo. Piliin pa rin natin yung manampalataya sa Diyos. And then later on, makikita ko siya natutulog na. At magpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi yung parang, ano ba Panginoon, nanalangin na nga kami sa iyo, hindi mo pa rin inalis yung pain ni Chip. Walang ganun. Siguro before, matagal na yung panahon, nasa 20s si Chippy, nagkasakit siya 3 years, hyperthyroidism. Talagang, nako, labanan talaga to. Battle of the wheels talaga. Nag-a-attitude yun. Nandiyan ba? Nag-a-attitude yun. As if naman di maririnig yan. Nag-a-attitude yun. Kaya ako fighting ako. Pagod na pagod ako. Physically, emotionally, lalo na, kung umiiyak siya, mas umiiyak ako kaysa sa kanya. Yung makitang gano'n ng anak ko eh. Ha? Mentally, talagang nag-iisip yung isip ko, yung pinagdaraanan ni Chippy na isip. 3 years, imagine. 3 years. Isipin ninyo yun. Kung may nanganak, naglalakad na yun doon sa loob ng 3 years. There was a time na pagod na ako. Yung spirit ko, spiritual na life ko, lumalaban. Meaning, pinipilit kong maging matatag. There was a time na sa pagod ko, sa frustration ko, kasi every time na nagpe-pray ako para mawala yung pain ni Chippy, talagang sumisigaw sa sakit. Pag-pray ko, pagdilat ko, ganun pa rin. Sabi ko, Lord, ano ba? Bakit hindi mo pa... I was like that, but then, natuto ako sa Panginoon. Na pas pipiliin ko magtiwala sa iyo, Lord. Ay, naku, sandali na lang. Pero, gets nyo yun, ha? Our faith is growing stronger kung kayo ay nag-grow spiritually. And then, we spend more time in worship and praise. Meron ba kayong ano? In worship and praise. Bakit? Question ko lang to, kayo lang makakasagot. Bakit may iba hindi maka-attend ng worship, Sunday worship, regularly? Yung iba, merong mga valid excuses, no? Pero hindi iyon ang pag-uusapan natin. Yung may kakayanan naman na mag-church every Sunday to worship God, bakit hindi makapunta regularly? Anong reason? Walang time? Wala akong time eh. Kasi tight ang schedule ko. Wala akong time. Pwede kayong bigyan ng time ni Lord. Alisin lang niya yung mga sumasagabal na time na yan. Alisin lang. Kunyari, trabaho. Hindi, nagtatrabaho kayo, wala kang panahon. Alam niyo kasi yung Diablo, ano yan eh? Ito kailangan mong gawin. Ito. Ito, mga gagawin mo to. Wala ka ng time to worship God. Sabi nga, you don't have time for me. Baka sabi sa atin ni Lord,
Well, I will give you time. I'm going to remove your job so you can have time. Gusto niyo ba yon? Tanggalan ng Diyos ang trabaho para magkaroon ka ng time para sa Kanya. Okay. At saka, yung pag-worship, pwede naman natin sabihin, ay, okay naman, mag-worship tayo mag-isa sa ating bahay. Pwede naman, mag-praise ka, worship, kumanta ka, yung gusto ko yun. Kumakanta ako sa mag-isa, walang sasaway sa akin. Ano ba yan, mami? Wala ka na sa tono, mali pa lyrics mo. Walang ganun. Ay, kakanta ako, walang makikialam sa pagkanta ko. Magkapiyok-piyok. Pero, remember this, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba. Pwede tayong makapagpuri sa Diyos na mag-isa, pero God put us together. Kaya tayo magkakasama dahil ang Diyos ang nagsama-sama sa atin. God put us together to worship Him kasi parang merong joy in worshiping together, di ba? Yung makita mo nag-worship ang bawat isa. Nandun yung kagalakan, yung bawat isa nakakapag-share, nakakapag-testimony sa gawain ng Diyos. Yun alam nyo mga kapatid, hindi lamang po Sunday worship ang gawain ng Diyos o yung gawain sa hapon. Remember, dito sa gawain, God put us together. It is God who puts us together. Who put us together? Ang Diyos. Now, ang BU ba, gawain pa to ng Diyos o hindi? Gawain to ng Diyos. Hindi ito ginawa ng isang tao. So, kung meron po kayong time, may wifi naman kayo, binibigay naman ni Sister Letty yung link, bakit hindi tayo maka-join ng BU? Alam nyo, ang sarap ng pakiramdam after that. Ngayon, kung wala kayong wifi or for some reason, di kayo makakonect, ay okay lang yun. Kung kayo na may nasa labas pa, okay lang yun. Pero kung nasa bahay ka, may iba kang ginagawa, marahil yung favorite mo na TV na palabas, hindi ko na po alam kung anong mga palabas sa TV. Pasensya na po kayo. Matagal ng panahon akong hindi nanonood ng TV dahil wala po kaming TV. Hindi po, ayaw namin ni Chipin bumili ng TV. Pwede naman pong bumili. Kaya lang, ayaw namin. There's no reason why you can't join the BU. Naman, nasa bahay na nga eh. Hindi na nga pinapapunta dito sa church na mag face-to-face. Kasi gusto namin ma-bless din kayo. Gusto namin na makapag-share din kayo. Kasi sa BU, yung Thursday, you can be yourself. No? Kung nahiya kayo dito sa church, doon sa BU, wala kayong dapat ikahiya. Okay, let's go to the next one. Our desire to obey Him becomes more intense and sin is less appealing. Yung bang desire nyo to obey God, regardless of how hard it is, how easy it is, basta gusto mo lang sumunod. Mahirap gumawa ng sermon. Sinasabi ko sa inyo, ewan ko lang yung iba kung nadadalian. Pero ako, may I share to you na dalaga pa po ako na malamang, hindi pa kayo tao, ay nakakapag-preach na po ako. Ginagamit, pina-assign na ako mag-preach. Evangelistic meeting pa. Then, si pastor, pagka pupunta ng Amerika pa. Pero, ando pa rin yung kakabahan ka. Yung bang, tapos yung may Bible study, meron kayong tawag dito, outstation.
Punta kayo doon sa ganung lugar ng squatters area. Punta ka doon sa lugar ng mga Muslim. Punta ka doon sa bahay ni ganun. For some reason, siguro dahil asawa ko ng pastor, walang preparation, ha? Sister Dali, ikaw magturo dyan. Ha? Hindi ko masabing bakit ako. Marami naman dyan pwede. Bakit ako? Ay, hindi ko po sinasabi yun dahil sa totoo lang po, hindi ko tinataas ang sarili ko. Ang desire ko, sumunod sa Diyos, sundin ko ano yung pinapagawa niya. Imagine, sa lugar ng mga Muslim doon sa Tumana, mga Muslim pala yung nasa paligid ko, nung nagkukwentuhan na yung iba, kasi grupo-grupo nagkukwentuhan na iba, abay, meron daw gustong humabol ng taga sa kanila. Ay, sabi ko, ay naku, mabuti na lang doon sa kinalagyan ko. Mga nakikinig naman, wala naman ba nagtangka na parang kumuha ng itak at ako wala po. Kaya sa hospital, Sister Mirna, parang gusto kong, Irma. Naman, kung maka-assign, akala mo naman, parang gusto kong ganun eh. Sister Dali, ikaw magturo sa niya. Wala. Sabi ko, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. And I can do all things through Christ who strengthens me. So, obey before you complain. Sa mga sundalo nga, ganun eh. What more sa ating Diyos? Bago ka mag-complain, sumunod ka muna. Halimbawa, yung simpleng pananalangin lang, ay, naku, wag ako, hindi ako marunong manalangin Hindi ka marunong manalangin? Bakit hindi ka marunong manalangin? Hindi ka nakakalapit sa Diyos pag may pangangailangan ka. Kasi pag humingi ka sa Diyos, pananalangin yun eh. Hindi po kailangan ang mga malalalim na Tagalog, malalalim na salita. Hindi din po kailangan na Ingles. Kung ano yung nasa puso ninyo, kung ano yung nasa isip ninyo, yun ang sabihin nyo. Nakakatuwa, hindi ko tinataas si Tito Charlie. But I can say na ganyan yan, nung una, ay, wag mo ko a-assignin na. Hindi ako marunong mag-pray. Then later on, nagvo-volunteer na. Ako magpe-pray dyan sa mga loved ones. Sister Melly din. Ay, hindi pipintasan ng Diyos ang panalangin nyo. Ano ba naman panalangin ito? Bali-baliktad yung Tagalog na nga balubaloktot. Walang ganun. Alam ng Diyos yung nasa puso natin. Hindi kailangan ng mahabang panalangin. Kahit maikli, pero yun ang laman ng puso mo. Direct to the point. Ay, pakikinggan ng Diyos yan. And next, pasensya na po. Kaya nga ba? Okay, our desire to obey Him. Then number 9 na tayo, experience an over-increasing awareness of His presence. Nararamdaman ba natin ang presence ng Diyos? Kahit tayo kumakain, kahit tayo nakaupo lang, sa inyong pagkakaupo dyan, nararamdaman niyo ba ang presence ng Diyos? Kung nararamdaman niyo ang presence ng Diyos, hindi kayo gagawa ng mga bagay na hindi kayo lalago. Hindi kayo gagawa ng mga bagay na hindi ugma sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, diyan sa tabi ninyo, sa upuan ninyo, alam nyo, nandyan ang presence ng Diyos. Hindi kayo maglalaro ng Mobile Legend habang nagpipreach ang speaker. Hindi kayo nakikipag-chat kung kani-kanino. Nakakatuwa po yung mga kapatiran na talagang pagdating ng linggo, naka-off na yung naka-off na yung kanilang tawag dito, cellphone. Minsan, hindi ako naka-attend ng church. Online ako. Baka may sipon ako na uubo. Meron akong tinatawagan dito kasi may importante ko sasabihin. Hindi ko matawagan. Then pagkatapos ng service, at saka magre-reply. Kasi, respeto natin ang Diyos, please. Respeto natin ang Diyos. Diyos siya. Cellphone lang, hindi pa natin mag-give up ng sandaling oras. Sandali lang naman. Mamaya pagkatapos ng service,
Pagka amen na amen, magse-cellphone na kayo. Sige, ang importante, pinakinggan ninyo ang salita ng Diyos para kayo ay lumago spiritually. Ngayon, sineshare natin ang ating Panginoon. Given na to, tayo naligtas, na-experience natin ang pagliligtas ng Diyos. Dapat lang natin i-share kung ano yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. And number 10, or rather, 10 na nga ba yun? O hindi. Oh, okay. We share what Christ is doing. Yon. Number 11, we love to spend more time with God. Meron ba kayong time para sa ating Panginoon? Alam nyo, kasi, yun nga, sabi ko, pag wala kayong time, baka bigyan kayo ng time ni Lord. Alisin niya kung ano yung nagpapawala ng time. Or, eto, nakahilera na ito mga gagawin ko sa maghapong ito. Pero yung pananalangin, wala, hindi kasali. Kaya importante yun, na sa umaga pa lang, bago natin simulan ang ating mga ginagawa, mag-ano na po tayo, manalangin na tayo sa Diyos. At least, nagkaroon na tayo ng time, inuna natin ang Diyos. Kasi talaga sinasabi ko sa inyo, na-experience ko yan. Marami kong gagawin. Inuna ko yung mga ginagawa ko. Wala na akong time para manalangin sa Panginoon. And I felt guilty. Lord, I'm sorry. Nagka-time ako sa ibang bagay. Hindi ako nagkaroon ng time sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi na po mauulit. Totoo naman po iyon. Masarap yung alam mo yun, yung early in the morning, pagsisimula ng araw, ma-feel mo kaagad yung presence ng Diyos, yung nagpupuri ka pa lamang, nagpapasalamat ka pa lamang sa Panginoon, nararamdaman mo na yung presence niya. At pagkatapos mong manalangin, handa ka na harapin ang maghapon. So always have time for the Lord. Do we desire to give more? Sabing ganun dun sa awit, give what you can and the Lord will bless you more. Hindi tanggap lang tayo ng tanggap sa Panginoon. Masaya ba kayo na nagbibigay kayo ng marami para sa Diyos? Ewan ko sa inyo pero ako talagang tuwang-tuwa ako. Hindi ko hindi ko pinupuri sarili ko. Natutuwa ako pagka nakakapagbigay ako ng marami. Kasi hindi naman para sa gawain naman ng Diyos yun eh. Hindi naman para sa kung kanino lang. Kung mapunta man sa pastor, so what? Iniwanan nga ng mga pastors natin kanilang mga trabaho para maglingkod sa Diyos. Ay, Pastor Papa, ano siya eh? Nag-resign siya sa data graphics. OIC na siya. Officer in charge siya sa Nueva Ecija. At nakapagtrabaho din siya sa Bible School bilang business manager. Masweldo yun. At saka maraming blessings. Hindi niya ginagawa yun dahil para sa blessings na ibibigay nila. Automatic yun eh. If we give more, the Lord will give us more. And maging joyful tayo sa pagbibigay natin. Lagi nating naririnig, kung ikaw ay magbibigay, hindi ka nawawalan. Kasi binibigyan mo ng daan na mas pagpalain ka ng Diyos. Meron tayong mga kapatiran na nangangailangan. Joyfully, nagbibigay tayo para sa kanila. Yung makatulong ka. Ako lagi, isa sa mga reasons ko, nagkasakit si Pastor. Nawala siya. Nagbigay ang church para sa kanya. And I am very grateful. Sabi ko, yung pagmamahal, kasi through giving, mararamdaman mo yung pagmamahal ng kapwa mo sa iyo. Sabi nga, you cannot love without giving. And you cannot give without loving. Kahit naman sa mga mahal natin sa buhay, bakit binibigyan natin ating mga anak mahal natin? Bakit natin binibigyan yung ating mga dahil mahal natin. Okay, maliwanag na yon.
We love to spend more time with God. Mag-set tayo ng time para sa Diyos lang. Yung halimbawa, na nagkaroon ng opportunity na mag-isa ka lang sa bahay mo. Wag mong wag mo samantalahin na makipagchikahan ka, makipagmaritesan ka sa kung kay nino. Gugulin natin yun na makipag-usap tayo sa Diyos. And we feel God's love. Nararamdaman niyo ba ang pagmamahal ng Diyos? Minsan, alam natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi mababago yun. Alam natin na mahal natin ang Diyos. Now, the question is, do we feel His love? Kung hindi natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos, tayo ang may diferensya. Baka malayo tayo sa Diyos, kaya hindi natin nararamdaman ang pagmamahal niya. Kasi ang pagmamahal ng Diyos hindi nababago eh. Nandyan siya palagi, handang magmahal kahit na ano pa mga pagkukulang na nagagawa natin, pagkakasalan na nagagawa natin. Mahal pa rin tayo ng Diyos, kaya nga pag humingi tayo ng tawad, patawad siya kaagad. Na mga kapatid, kalooban ng Diyos na tayo ay lumago. Kung hindi tayo lumalago, baka meron tayong pinanghahawakan na hindi natin mabitaw-bitawan. Ano kaya yung mga bagay na yun? Ano kaya yung hindi natin mabitiwan? Kaya tayo hindi lumago sa ating pananampalataya. Alam nyo, pagbabalik ng Panginoon, ang kukunin niya, yung mga anak niya na lumalago sa pananampalataya. Hindi yung stagnant. Kaya sinasabi sa atin to, paano ko lalago sa Panginoon? Sinabi ko na sa inyo isa-isa, haba nga check nyo, pasado ba ako dito o hindi? Kung hindi, Lord, tulungan mo po ako. Nandiyan lagi ang banal na Espiritu to help us. Kasi meron tayong mga battles na kailangang ma-overcome natin. Mapagtagumpayan natin. And ang paglago, gaya ng sinabi ko, walang due date. Hanggang sa dumating ang Panginoon, hanggang sa huling hininga natin, kailangan lumalago tayo. Hindi pare-pareho. Merong mabagal, merong mabilis. Basta ang importante, lumalago. Kasi pag lumalago, nagkakaroon ng mga changes sa ating buhay. Napapahalagahan natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Ang gusto niya, maging kagaya tayo sa Kanyang image. Iyon ang gusto ng Diyos. Iyon ang kalooban ng Diyos. Mahirap? Mahirap. Kung tayo lamang sa sarili natin, we cannot do that. Kaya nandyan ang Holy Spirit to help us. Ang importante, nandun yung desire ng ating puso na tayo ay lumago at hindi maging stagnant sa ating pananampalataya. Binigay sa atin ng warnings kung bakit kailangan tayo lumago at binigyan tayo ng proofs ating paglago. Sorry, Sister Yen, 15 minutes. Ay, nako, wala na pala akong naibigay na time for you. Patawarin mo ko. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat na ipinaalaala mo sa amin na mahalaga na kami ay lumago sa aming buhay spiritual. And we only can do that kung kami ay magpapasakop sa iyong kalooban. Kung ito ang magiging desire ng aming puso, palaguin mo kami sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Draw us nearer to you at humakbang kami papalapit sa iyo. Dahil hindi mo nais na dumating ka at kami ay hindi malago sa aming pananampalataya. Help us, Lord, help us. Because this is your will for us, Christians. Kaya Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Palaguin mo kami according to your will. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen.